Narito na tayo sa episode 396 ng Abot Kami ng Pangarap mga kapuso. Sabi ni Lynette, bakit mo tinawag na daddy si Carlos? Nagulat si Zoe, sinabi niya, pasensya na po tita Lynette. Na-wrong call lang lamang ako, na-wrong dial ako, si daddy talaga yung tatawagan ko. Sige po, babay na po, pasensya po sa istorbo. Bigla siyang kinabahan si Zoe. Bigla niya agad in-end yung call. Ngayon nahuli si Lynette ni Carlos. Sabi ni Carlos, bakit mo pinapakalaman ng cellphone ko? Sinong tumawag? May tumawag kasi sa'yo, Carlos. Ang tagal mo kasi kaya sinagot ko na. Diba sabi ko sa'yo wag mong papakialaman ng cellphone ko dahil eto lang ang natitira kong privacy. Kung sino-sino mga tumatawag dito. Nanggali lang ako sa baba para uminom ng tubig. Pabalik ko, eto na. Pasensya na. Pero Carlos, matanong ko lang sa'yo. Bakit ka tinawag na daddy ni Zoe? Ano? Tinawag niya akong daddy? Oo, nakapagtaka lang. Baka naman nagkamali siya ng tawag. Baka naman talaga ang tatawagan niya ay si RJ. Pero napakalayo naman ng pangalang Carlos saka RJ, hindi ba? Kaya nakapagtaka lang talaga. Sabi naman ni Carlos, maaaring nagkamali lang siya ng tawag o kaya naman baka nakalagay sa phone book niya. Ang pangalan doon ay daddy. Diba? O kaya Doc Carlos. Kagaya mo, Lynette. Nagkamali ka ng tawag sa akin, kaharap mo na nga ako pero si RJ pa rin ang nabanggit mo. Maaaring nagkamali lang si Zoe. O paano, may tatawagan pa akong pasyente. Mamaya-maya matutulog na rin ako, mauna ka na. Ngayon, dumating si Moira at kinamusta nga tong sugat ni Zoe. Hindi sa kanya nakikinig si Zoe dahil ito'y tulala. Zoe, ano ba? May problema ba? Sabi ni Zoe. Ma'am, tinawagan ko po si Doc Carlos para humingi ng tulong pero nasagot po ito ni Tita Lynette. Narinig po niya na binanggit ko pong daddy. Tinawag ko pong daddy si Doc Carlos. Yan na nga ba sinasabi ko, hindi ka nag-iingat eh. Kasalanan mo to eh. Paano yun na yan? Malalaman na yung sikreto natin. Ngayon biglang tumawag si Doc Carlos. Sabi ni Moira, i-loudspeaker mo, sagutin mo, wag ka muna magsasalita agad ha. Pakinggan mo, baka si Lynette yan. Ngayon nagsalita si Carlos. Lumabas si Carlos ng bahay, pumunta ng hardin para pasimpleng tawagan si Zoe. In-excuse ni Carlos na tatawagan daw muna yung pasyente niya. Inalam ni Carlos bakit ito tumawag. Sabi naman ni Zoe, Dad, humihingi ako ng tulong, puntahan mo ko dito kasi meron akong sugat. Hindi ko ito matatahin ng ako lang mag-isa. Saka isa pa, walang mga gamit dito. Sabi ni Carlos, ba't napano ka ba? Nagkaroon ako ng gunshot wounds. Gunshot wounds? Sino bumaril sa'yo? Hindi na importante, Dad. Basta importante pumunta ka dito. Gamutin mo ko ngayon na. Sige, pupuntahan kita. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Dapat nag-iingat ka, Zoe. Kamusta nga pala si Tita Lynette? Hindi ba siya nag-alala o nag-isip ng kung ano? Hindi naman niya siguro napansin kasi gumawa ko ng dahilan. Sige na, ang importante pumunta ako dyan. Paano kung mahalata ni Tita Lynette na umalis ka? Ako na bahala doon. Sinabi ko, pupuntahan ko yung pasyente ko. Ngayon si Giselle nagising at nahuli niya si Annalyn na umiiyak, nakabantay sa kanya. Tinanong niya ang pamangkin niya ba't ito lumuluha. Sabi naman ni Annalyn, hindi po ako umiiyak. Sabi naman ni Giselle, siguro kaya ako umiiyak kasi naalala mo pa rin ang lolo mo, no? Opo, totoo po yun. Naalala ko pa rin po si lolo, tapos dumagdag pa po si nanay. Ang dami ko na pong iniisip. Nag-aalala po ako kay tatay kanina, pero hindi ko po sukat akalain na nasa panganib po pala si nanay. Kung alam ko lang po yun, sana pinuntahan ko na sa bahay kagabi at nailigtas siya at natulungan siya. Sabi ni Giselle, pasensya ka na Annalyn na nakiusap ako sa nanay mo na samahan ako dito sa ospital. Sabi naman ni Annalyn, wala naman pong kaso sa akin yun. Wala naman pong problema. Alam mo Annalyn, si Papa na lang talaga yung kasama ko sa buhay. Nung dalaga pa ako, sobrang stricto niya. Perfectionist siya masyado. Kaya parang nasasakal kami magkakapatid. Ako yung inaasahan niya dahil ako yung panganay. Kaya naman natakot ako nung nabuntis ako. Hindi ko pinaalam kay Papa yon. Hanggang sa nanganak ako, pinamigay ko na lang yung anak ko. Laking pag-isisi ko. Sana kung nandito pa yung anak ko, siya sana yung kasama ko, hindi ikaw. Dahil naistorbo kita. Ang sarap siguro sa pakaramdam kapag kasama mo yung anak mo. Doon ko lang talaga na-realize na kapag wala na yung isang tao, doon mo lang makikita yung halaga niya. Katulad ni Papa.
At katulad din ng anak ko. Sabi naman ni Annalyn, huwag niyo po sanang masamain. Ano po ba yung nangyari sa ama ng anak ninyo? Wala na akong balita sa kanya. Hindi ko rin naman kasi sa kanya pinaalam na nagkaroon kami ng anak. Basta lumayo na lang ako sa kanya. Hindi na siya nakipagkita rin sa akin kasi hindi naman niya talaga alam na nabuntis niya ako. Pagkatapos ko mga anak, pinamigay ko na yung anak ko. Ngayon nagsisi talaga ako. Sabi naman ni Carlos, dumating na nga siya sa lugar. Inarang siya ni Balahadja sa Dax. O Dok, nandito ka na pala. Nasaan ang anak ko si Zoe? Nasaan nga siya? Ipakita niyo sa akin at gagamutin ko siya. Pasensya na kayo Dok, hanggang dito na lang kayo. Hindi kayo pwede pumasok sa loob at baka makita pa kayo ng matanda. Dumating si Zoe at niyakap si Carlos. Ngayon, ito namang si Annalyn. Pinunta ng tatay niya, si RJ. Tay, pupo siya sa tumabi. May balita na po ba kay Lolo? Wala pa rin ayon sa mga pulis. Tay, alungkot po pala ng buhay ni Tita Giselle na nagkwento siya sa akin. Sabi niya, si Lolo na lang daw yung kasama niya noon. Pero ngayon, dalawa na lang kayo na talagang pinagugutan niya ng lakas. Buri mo, nawalan na nga siya ng anak. Tapos noon, ngayon nawawala pa si Lolo. Depressed na siya. Sabi ni RJ, ganun ba? Sabi ni Annalyn, pinabayaan po kasi siya nung lalaki nakabuntis sa kanya. Hindi po kasi alam na buntis siya. Sabi naman ni RJ, siguro kung nandito yung ama ng anak niya at saka yung anak niya, masaya siguro si Ate Giselle, magkakasama siguro sila. May kalinga siya at meron siya pinangugutan ng lakas. Sabi naman ni Annalyn, tay, pangako niyo po sa akin na pangangalagaan niyo po si Tita Giselle. Huwag niyo po siyang iiwan. O anak, pangako ko yan sa'yo. Hindi ko iiwan ang Tita Giselle mo. Samantala, ito namang si Lolo Pepe, nakiusap kay Dax, nasamahan siya sa CR dahil nga nagtatampururot na siya. Hindi na rin niya mapigilan at baka sumabog daw ito, cargo pa nila, sila pa maglilinis. Sabi naman ni Dax, di mo ko makukuha sa mga paarte-arte mo, tanda. Sinasabi mo lang yan dahil gusto mong tumakas. Nagasabi ako ng totoo. Makakawala pa ba ako sa sitwasyon kong ito? Bugbog sarado na ako, nakagapos pa ako, saka matanda pa ako. At saka sa loob naman ng CR, wala namang matatakasan doon, hindi ba? Samahan mo na ako. Nagtampururot na, umutot na. Sabi ni Dax, nagkakape pa naman ako, napakababoy mo. Baho. O, tumayo ka ha. Pagka binala mo tumakas, makakatingin ka talaga sa akin. Tapos doon ang ginagamot na nga ni Carlos si Zoe. Sinermo na ni Carlos, sinasabi ko na nga si Zoe wag ka makikisama din sa nanay mong kriminal. Nadadamay ka, napapahamak ka, yan tuloy na pala mo. Sino ba talaga yung bumaril sa'yo? Sabi ni Zoe. Dad, huwag mo nang alamin. Ito na naman tayo ako na nga itong nabaril, tapos naninermon ka pa. Sensya na. Tapos ito namang si Dax. Bisa mo tanda. Sabi ni Lolo Pepe, sasamahan mo pa ako hanggang sa dulo? Matanda na ako. Wala ka naman makikita dito. Sige na, iwan mo na ako. Magdudumi na ako. Sabi niya. Ngayon biglang dumating si Moira. Zoe, kamusta ka na? Doc Carlos, kamusta na siya? Sinampal agad ni Carlos si Moira. Sinalubong agad ng malakas sampal. Sabi ni Zoe, Dad, ano ba? Ma'am, sabi ni Carlos, walang niya ka talaga, Moira. Dinadamay mo ang anak ko. Sa mga kawalang yan mo, kriminal ka. Pinalaki mo ba ang anak ko para maging kriminal, para gayahin ka? Ang lakas sa loob mo pakita sa anak ko. Yung mga kawalang niya ang ginagawa mo. Nandahil sa'yo kaya napahamak siya, nabaril siya. Sabi naman ni Balahadja, hindi na ako kasama dyan Dok. Binayaran lang ako. Sabi ni Carlos kasi, at kasama mo pa itong mga kriminal na nabayaran. Sabi naman ni Moira, so pumunta ka dito para gamutin si Zoe at ipakita sa'yo na dakilang ama ka na. Akala mo dakila ka na. Para sabihin ko sa'yo, lumaki si Zoe sa poder ko, hindi sa'yo. Kaya wala kang kwenta, sabi ni Carlos, kriminal ka. Kriminal pala. Kinuha yung baril kay Balahadja. Pinuto kay Carlos, inawat ni Zoe. Ma'am, wag. Huwag mo siyang papatayin. Tatay ko siya pa rin ang biological father ko. Hindi. Si Roberto Tanyag lang ang ama mo. Wala nang iba, siya lang kinikilala mo ama. Kahit na ma'am, sa kanya pa rin ako nang galing. Nakikinig si Lolo Pepe, sabi ni Carlos, sige Moira, inahamon kita, putok mo yun sa akin sa harapan ko. Pakita mo talaga kung gaano ka kasama sa anak mo. Pakita mo sa anak mo kung gaano ka kriminal. Kriminal pala.
tutuloy na talaga ni Moira, pero pinigilan ni Zoe. Ngayon nakikinig si Lolo Pepe, no? At nagmamakaawa nga si Zoe na wag babarilin si Doc Carlos dahil tatay niya to. Diba? Nakiusap siya na wag talagang barilin at nahimasmasan na rin itong si Moira, diba? Dahil nga sa pakiusap na anak niya. Kaya bumaba yung tensyon. Biglang umalis si Moira at nagyakapan yung mag-ama. Niyakap talaga ni Zoe si Doc Carlos. Ngayon, wala nang iba nasambi si Lolo Pepe kundi anak ni Doc Carlos si Zoe, diba? Si Doc Carlos pala ang tunay na ama ni Zoe. So, pakatutukan natin bukas mga kapuso, episode 397, araw ng Biyernes, kung ano ang kaganapan na maaari nating mapanood bukas. Lalo na't alam na ngayon ni Lolo Pepe na si Doc Carlos ang tunay na ama ni Zoe Tanyag. At tinuhuli niya si Zoe kung kilala ba o nasilayan ba ni Zoe ang kanyang ama mula nung siya'y bata pa lamang. At ngayon, pinaplano na talaga ni Balahadja sa kani Moira ang pagligpit kaya Lolo Pepe at narinig ito ni Zoe. Ano kaya ang gagawin dito ni Zoe? Ililigtas kaya si Lolo Pepe o hahayaan na lamang, diba? Makakaligtas pa kaya si Lolo Pepe sa bingit ng kamatayan? Yan ang sasagutin natin bukas, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at hit mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami ng Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.